Mula nung pandemic, 'di ba? Na akala natin gugunaw na yung mundo, 'di ba? Mula sa mga bagyo at lindol, 'di ba po? Mula sa lahat ng pagsubok. Amen. Even sa mga panahon na parang akala ko noon masisira na yung pamilya ko, maghiwalay na kaming mag-asawa, 'di ba? Nawawalan na kami ng pag-asa. Si Lord talagang lagi niya 'tong nire-remind sa akin in the way na tuwing naglilinis ako ng bahay, makikita ko yung salita na yun na nakadikit sa wall, "Be still and know that I am God." Na hindi ko talaga sinasadya. Basta lagi niyang pinapaalala sa akin yun na kasi lahat ng mga nililinisan kong bahay, mga Kristiyano sila, lagi kong makikita yun. Lagi akong matataon na nandun sa bahay na yun. Pag may mabigat akong problema, ganun. O kaya dadaan siya sa Facebook ko na, "Be still and know that I am God." Ang galing ng Diyos, ang galing talaga niya. Kaya maraming maraming salamat sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos na sobra po talaga. Sobra-sobrang kabutihan ng Panginoon. At alam nyo, nagpapasalamat din ako kasi sa Panginoon dapat dalawa lang kami ng anak ko na uuwi. Pero ngayon tatlo na po kami. Kasama ko na po yung anak ko lalaki. Kaya purihin ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, salamat. Kasi hindi mo pinabayaan na mag-isa ako. Kasi alam ng Lord na kailangan ko ng katulong. Siyempre po, kasama ko yung anak kong bunso, di ba? Sinong maghahawak ng luggage? Sinong ano? Talagang bago matapos po ang 2026, talagang yung favor of God talagang nakamtan ko at kagabi po binook siya ng asawa ko. Sinagot po ng biyanan kong babae yung pamasahe niya. Kaya salamat po talaga sa Lord na ano, na sobra po talaga, sobra-sobra yung ginagawang kabutihan ng Diyos. Kaya God is faithful. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo kung meron kang katabi ngayon? Pwede mo bang sabihin sa kanya o sabihin sa sarili mo na, alam mo, God is faithful. God is faithful. Kaya ngayong araw na to, actually, dapat po hindi na tayo maggagawain. Kaya lang ang lakas po ng conviction sa akin ng Lord na anak, mas kailangan nila ng salita ko ngayon. Kaya imbis na pagpaliban mo to, iparinig mo yung mensaheng sasabihin ko sa'yo. Kaya alam mo, ano pa lang po, ano, kagabi kahapon talaga, salamat po kasi dumating na rin yung helper ko. Tinapos namin yung tatlong bahay and hanggang kahagabi po ng hating gabi, nag-aaral po ako. Nandun ako sa pagitan ng kama ng anak ko, tsaka yung kuna niya, habang sinusulat ko po ito. Sisikapin ko pong maihayag sa inyo ng mapaikli po, pero mahaba po siya, pero paiikliin natin. Hahanapin ko po yung shortcut para ano, na mas maging simple lang at malinaw po yung mensahe. So, itinuturo po sa atin ngayon ng Panginoon kung paano tayo magkakaroon ng ability to walk in supernatural ngayong 2026. Amen. Pero bago po yan, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we honor you. We thank you, Father God, sa lahat ng mga pasasalamat, sa lahat ng mga katagumpayan namin this 2025. Lord, yung grace mo, yung biyaya mo, yung awa mo na nag-sustain sa bawat isa sa amin. Lord, your goodness, Panginoon, na hindi nagbabago, yung pagmamahal mo na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman na nananatili kang faithful, for you are faithful, Father. That's your name. That is your signature, Father, na ang mga salita mo ay establish sa bawat isa sa amin, that you are God na nagplano sa buhay namin, that you are our Father, Panginoon, na anuman ang hilingin namin, Ama, Panginoon, na katulad ng sabi mo na kung ang ama na masama nakakapagbigay ng mabuti sa kanyang anak, ikaw pa kaya na Diyos sa langit, Panginoon, na mabuti ang hindi makapagbigay ng mabuting bagay sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tapat kang Diyos, dakila kang Diyos, Panginoon, na nakarapat-dapat na makatanggap ng lahat ng papuri, kalwalhatian, pasasalamat, Panginoon, na anuman ang pinagdadaanan namin, whether hindi namin to nauunawaan o nauunawaan namin, knowing in ourselves that you are our God, you are our Father, you are our Savior, Father God, we are safe. We are safe. You are our safety place, Father God. Ikaw ang security namin na hindi kami magkakaroon ng ignorance o hindi kami magkakaroon ng lack of understanding na
Mag-dwell kami sa mga mayaman mong pangako sa bawat isa sa amin. Na even, Panginoon, mag-cause sa amin ang meditation, ang good things na magre-reveal sa amin, Ama. We offer our prayer petition, Father God, na sa place kung paano kami mag-a-approach sa'yo, kung nasang sitwasyon kami at kung saan naroroon kami, Lord, i-raise up mo kami. Hayaan mo kaming makaalis sa kulungan kung saan kami nakakulong, sa stagnancy, Panginoon. Lord, hayaan mo na bumalik kami lagi sa pag-apoy ng pananampalataya namin this 2026 na salubungin ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po, Ama. Hayaan mo na sa gabing ito, sa umagang ito, Lord, gamitin mo akong vessel na magsalita, Panginoon, na maitanim ito sa kanila, na dalhin nila ito ng buong taon, Panginoon ko, ang katotohanan ng iyong banal na salita. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy kang luwalhatiin, patuloy ka naming makilala ng mas malalim pa, patuloy ka naming kilalanin pa ng mas malalim kaysa kahapon at maunawaan ka namin, Lord, by the help of the Spirit, Panginoon and truth. Lord, yung Spirit of truth mo, Panginoon, na tumulong, gumabay at pumatnubay sa amin ngayong gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang kapurihan, kalwalhatian, noon ngayon at magpakailanman, in Jesus' name. Amen. Alam nyo, kagabi, merong dalawang bagay po na pinapahayag ang Panginoon sa akin habang gumagawa po ako at bago ako matulog na lagi daw nating tatandaan. At alam ko na kaya yung sinabi sa akin is gusto niya ring sabihin ko sa inyo. Na this 2026, we have to detox. Pag sinabing detox, 'di ba? Tanggalin natin yung mga lason, 'di ba? Sa buhay natin, sa sarili natin. Tanggalin daw natin, salain daw natin, i-detox daw natin yung buhay natin. I-nourish natin yung sarili natin kung saan daw tayo mag-grow. Amen? Layuan natin o tanggalin natin yung mga bagay na negatibo na nagpapahina sa inyo, sa buhay ninyo, na hindi nagpapalakas sa inyo. Pangalawa, tanggalin natin yung mga negative na hindi nagmumula sa Diyos. Amen? Una, salain mo yung sarili mo, di ba? I-cleanse na, parang cleansing your body, ikaw. Di ba? Pangalawa po, yung negatibo naman. Yung nasa paligid mo, yung negatibo na nasasagap mo. Ingatan daw natin. Kasi that way, dun daw natin mapoproteksyonan yung sarili natin. Kapatid, we have to live with boundaries. Si Jesus Christ po, lumakad siya sa mundo, no, para iligtas tayong lahat. Pero pumili lang din siya ng mga tao na nasa circle niya. Hindi lahat ng tao kailangan natin i-welcome sa buhay natin. Hindi dahil masama tayo. Kasi kung lahat ng tao i-welcome natin sa buhay natin, para nating pinapapasok sa tahanan natin pati magnanakaw, pati mamamatay tao, pati slander. Alam niyo yon, wala ka ng private. Hindi porke may pastor ka, hindi porke mayroon kang may church ka, hindi mo kailangan i-open lahat ng privacy mo. Hindi mo kailangan, kapatid. Kaya ngayong gabi, alam niyo po, pag-aaralan natin na magtayo tayo ng boundaries. Pag sinabing boundaries, para ka nagtayo ng bahay. Pag ikaw yung klase ng tao na wala kang boundaries, para kang tao na nagtayo ng bahay na walang pintuan, walang gate. Okay lang, sige, pumasok kayong lahat. Pati mamamatay tao, papapasukin mo sa bahay mo. Pati magnanakaw, papapasukin mo. Hindi porki mananampalataya tayo, hindi nyo iingatan. At hindi porki mananampalataya tayo, amen, lahat sasabihin natin yung detalye ng buhay natin. Kailangan meron din tayong rare na people na mapagkakatiwalaan kasi rare lang talaga yon. Meron ka lang mga tao na sasabihan mo sa kanila kasi hindi lahat ng sis na tumatawag sa'yo, hindi lahat ng bro na tumatawag sa'yo, totoo sa'yo. Maniwala po kayo, yung iba may envy. Yung iba naiinggit. Yung iba halos gusto na kayong patayin na nakatalikod kayo. You have to protect your boundaries. Hindi dahil nasa church sila.
Totoo sila sa inyo. Maraming mga taong nakamaskara, nakangiti sa harap ninyo, pero galit na galit sa inyo. Amen? So ngayong gabi po, tayo po ay magpapalalim. Kailangan natin mag-grow. Kailangan nating matutunan i-manage yung ating mind, yung emotion natin. Di ba po? Para magkaroon tayo ng supernatural life this coming 2026. Sisimulan ko po ito sa kung paano daw tayo nagte-taking photo. Kung paano tayo nagpapa-picture, di ba po? We know na kapag nagpapa-picture tayo, di ba, sa isang tao o sa mga mahal natin sa buhay, alam natin yung better side natin. Mas maganda ako kapag nakataligid-tagilid ako. Alam niyo yun, conscious tayo, no? Meron tayong mas maganda ako sa sarili ko kapag sa picture, 'di ba? May mga posing ka na feeling mo mas maganda ka sa part na 'yon kaysa sa mga bagay na ibang alam mo yung detalyado yung posisyon mo, yung smile mo. Minsan nga ngumingiti ka pa sa salamin, 'di ba? Tinitingnan mo yung sarili mo kung ano yung magandang ngiti mo para pag pinicturean ka, alam mo yung magandang ngiti mo. Amen? 'Di ba? Alam natin yung better us kapag nagpapa-picture tayo. Alam natin yung detalye ng face natin. Amen? Alam natin yung pangit ng ngiti natin. Alam natin kung saan tayo pangit na side. Pero alam niyo po 'di ba kapag dun sa magpi-picture wala man siyang pakialam, pero ikaw conscious ka kung paano ka magpo-pose, kung paano ka ngingiti, kung paano yung mukha mo, 'di ba? At kung paano ka puposisyon. Pero ang totoo naman, ang matter lang naman yung perspective natin. 'Di ba po? Sa cameraman, pag yung cameraman o yung nagretrato sa'yo, 'di ba? Ang gusto niya, yung certain way ng look mo maganda. Kasi kailangan he must have the ability na ma-frame yung picture mo, 'di ba? Na maging proud ka at maging masaya ka sa resulta ng picture mo. Si Yana, sandali lang po. Kaya napakahalaga po. Napakahalaga ng picture. Shh. Oh, daddy shower. Oh, daddy shower. No, he's just shower, okay? Oh, look at that. Amen. So, but the things is, ang pinakamahalaga lang po talaga is yung perspective natin o yung tinatanaw natin sa hinaharap. 'Di ba? Kung paano titingnan yung picture natin. Kung paano sila magkakaroon ng opinion sa picture natin. 'Di ba? Pero ang totoo, hindi naman po yun mahalaga. 'Di ba? Kasi nasa perspective lang naman natin. O kaya, para mapababaw natin, yung perspective, yung view natin, point of view, sorry. Point of view, kung paano natin titingnan ng mas maganda, 'di ba? Yung litrato na 'yon. Kasi yun yung tinitingnan ngayon nowadays, 'di ba? Pero back in before, 'di ba? Back in the day, noong noon pa, yung picture naman hindi big deal eh. 'Di ba po? Kung paano ka tapos noon kahit ano lang yung picture, basta mag-gather lang yung pamilya, kung anong pose, 'di ba, nakatayo lang. Kaya tingnan niyo yung mga lumang mga litrato, nakatayo lang sila, sama-sama, okay na eh. 'Di ba? Hindi na rin mahalaga sa kanila kung nasaan. Nasa likod ba ng bahay, likod ng halaman, 'di ba? Hindi mahalaga. Hanggang dumating bawat generation, dumating na yung posing, 'di ba? Paano na yung posing, yung mga bagay, mayroon ng may mga ilaw-ilaw pa ngayon, 'di ba? May mga gamit-gamit pa kung paano mapapaganda yung litrato, 'di ba? Tapos yung angle ng camera, paano sa ang view, sa ang ganun po, 'di ba? Ang dami na bawat generation natin na nakikita natin. Pero ang totoo nga, lahat ito nasa point of view lang po natin. Kahit papangit yung picture na yan, 'di ba? Kahit pa simpleng picture yan, ano ba yung point of view mo? 'Di ba? Ganon din sa buhay. Ngayon po, today, gustong maunawaan sa atin, gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon
Gusto niyang matuto tayo about God's truth. Kung ano yung totoo sa Diyos. Amen? At ito po, medyo magkakaroon kayo ng konting kalituhan maybe or magkakaroon ng mess. 'Di ba? Yung malilito kayo na bakit ko sinasabi 'yon? Or bakit ito yung sinasabi ko? Pero mamaya makikita niyo yung clarification po ng salita na ibibigay sa atin ng Panginoon, na ipapaunawa niya sa atin para makita natin sa pamamagitan ng way na how we look, 'di ba? At spiritual things o physical things, 'di ba, na completely para tayong mga bulag. O kailangan nating maging mabulag sa mga nakikita natin. Kasi bakit? Bibigyan tayo ng Diyos ng tamang paningin po para makita natin yung tama. Amen? Yung mabuting anggulo. So tayo po ay pupunta po sa Numbers 23 verse 19. Tingnan niyo po sa Tagalog, ano po? At nasa English po ako. Kasi para maging mas malinaw lang po. Sabi po dito sa Numbers 23:19. Ako po muna, God is not human. Ito po sa NIV, that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Question mark po yon. Sa King James po, sabi niya, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Amen. Pabasa nga po sa Tagalog. Ano po yun, Sis Beb? Numbers po, Sa bilang 19. Bilang 23, Amen. verse 19. Verse 19. Ito po ang sabi. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Pinagpala na po ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Amen po. Amen. So, hindi po sinungaling ang Diyos. Ano po? At dito sinasabi niya, kapag ba may sinabi ang Diyos, hindi niya ba tinutupad? 'Di ba? Yun po yung mga tanong, yun po yun yung mga tanong na ano na na ano po na pinahayag. Oh Jesus, help me, Father. Here, we can write it. Yun po yung sinabi dito, no? Kapag may sinabi ba ang Diyos, hindi niya ba tutuparin yung mga sinabi niya? Mommy's here. Hindi niya ba gagawin yung mga pangako niya? Hindi niya ba tinupad yung mga sinabi niya sa atin? So dito po sinasabi dito sa ating mensahe ngayong gabing ito na ang Diyos po ay hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Amen? Kaya nga ang sabi po sa salita ng Diyos, sabihin mong ang tao sinungaling pero ang Diyos po hindi. Amen? Kaya, hallelujah. At yung iba po, yung iba, nagagamit nila itong verse na to ng mali po ang pag-a-approach sa mga tao. At ngayong gabi po, tutulungan po tayo ng Panginoon na maging mas malinaw sa atin. Hindi para ma-motivate kayo, hindi lang para sabihin ko yung opinion ko, but the God's truth po. Na kailangan kung paano tayo magre-respond that God is not a man that he should lie. Sinasabi niya sa atin na hindi ako sinungaling na Diyos. Huwag niyo sabihin, parang ganon, huwag nating isipin na sinungaling po ang Panginoon dahil hindi siya sinungaling. Hindi ako katulad ng tao na nagsasalita o nangangako sa inyo tas hindi gagawin. Sabi niya doon, hindi ako nagsasalita tapos hindi ko gagawin yung mabuti para sa inyo.
So, yung mga salita ng Panginoon dito, kaya kanina pinatanong ko po, ano yung mga light verse nyo na pinanghawakan nyo ng 2025? Kasi hindi po talaga babalik ang salita ng Diyos sa Kanya. Kasi bakit natin tinitingnan ng Panginoon na sinungaling knowing that He is our Creator? 'Di ba? That His Word, yung salita pa lang ng Panginoon, form everything. Mga kapatid, ang tanong ng Diyos sa atin dito po, bakit tayo nagdududa sa Kanya? Bakit sa mga salita niya, this 2025, ang dami daw ng mga tao na nagdududa sa salita niya. Ang dami-daming, kapag nandyan na yung pagsubok, nanlalambot, tas gusto natin lagi tayong makakakita. 'Di ba? Kailangan makita natin bago tayo maniniwala, oh, God is good, and nagpapatotoo tayo na totoo siya, that He fulfill His promises. Pero nung panahon na nandun tayo sa pagsubok na yon, para tayong nagdududa. Nung sinabi sa'yo ng Lord na, I will secure you. 'Di ba? Sinisecure mo yung ibang tao. Iniingatan mo yung ibang tao. Binabantayan mo sila. Pinangako ng Panginoon sa'yo na babantayan ka din niya. Pero sometimes talaga dumadating tayo sa point na nagkakaroon tayo ng fear. Kasi nawawala yung ating fixed in eyes to Jesus. Nawawala yung ating parang nananakaw yung salita ng Lord sa atin, na nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Paulit-ulit niya po tayo, sinasabihan, pinapaalalahanan. We have to learn sa bawat taon na lumilipas sa atin. Because kung ang Diyos ay kinukonsider nating sinungaling, o ang Diyos, hindi natin pinagkakatiwalaan yung kanyang salita, ibig sabihin sinasabi natin na hindi siya totoo. Hindi siya ang katotohanan. Kaya sa paglilingkod natin, o yung mga tao na matagal na sa paglilingkod, dapat alam daw natin ito. Ang katotohanan na itinuro sa atin, hindi po yun ang totoong katotohanan. Minsan daw po, nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo ng pangunawa. Patawarin niyo po ako, pag nasasabi kong kayo. Pero mineditate ko na po kasi ito, po. Minsan kasi baka isipin niyo na, kami lang ba sis Beb? Ako lang ba sis Beb? Huwag niyo pong isipin na gano'n, po. Kasi ang hirap pong magsalita. Pinipili ko rin, alam niyo yung mata ko po, naghahanap, pinipili ko rin yung aking sinasalita dito sa mga sinabi niya sa akin na naisulat ko. Amen? Kaya sinasala ko po. Kung ma-point ko man kayo, masabi ko man po yung pangalan ninyo, hindi ko po sinasadya. Amen? Basta kung sino lang po yung makita ko dito o may masabi po ako. Amen? Patawarin niyo po ako. Ano po? Kasi I'm flowing. Alam niyo po yun, umiinit na kasi ako, nararamdaman ko kasi yung init. Baka kasi madala po ako na minsan mapataas yung boses ko or maano ako kasi I believe magpipreach ako ngayong gabing ito. Amen? So, purihin po ang Panginoon. I'm trying po na i-control lang. Nagtatry po ako na i-control ko lang. So, purihin ng Diyos. Sabi niya po dito, you have mistaken honesty for truth. Nagkakamali daw tayo. Madalas nagkakamali tayo na akala natin ang honesty is for truth. Pero ang honesty po is not the truth. Hear me by the Spirit of the Lord po. Ang honesty po, ito po yung abilidad mo na i-represent yung something na as it is, na ito yun, di ba? Ito yun, di ba? Nang ganon. Kaya nga, parang pong yung kay Lucifer, ay kay Satan, di ba? Sa Jesus, help me, Father God. Sa sa garden, di ba?
Si Satan actually doon hindi naman siya nag-lie eh. Alam niyo po, papalalimin natin yung salita doon sa Genesis, totoo yung sinabi ni Satan, na kapag kinain niyo to, 'di ba, maalalaman niyo ang katotohanan. 'Di ba? Kasi nga malalaman nila yung tama at mali. 'Di ba? Magkakaroon talaga sila ng knowledge. Totoo naman, 'di ba? Kaya nga nakita ni Adan, 'di ba, na siya ay hubad. Amen? Katotohanan 'yon. Yun yung honesty, 'di ba? Na totoo 'yun sa loob ng Garden of Eden. Pero, 'di ba, iba pa rin yung truth ni God. Amen? Pwedeng yun yung honesty, pwedeng yun yung fact, pero hindi yun yung katotohanan ng Diyos. Amen? Medyo ano po, no, medyo siya nakakalito, pero mamaya po, maiintindihan natin. Amen? Kaya nga, di ba si Jesus, hindi niya pinabayaan na magkasala sila. Hindi pinabayaan ng Diyos Ama na manatili lang yung kasalanan na yun sa kanila. Gumawa ang paraan ng Diyos. Sabi niya, magiging katulad natin sila. Sabing ganon. Iba kasi yung image. 'Di ba? Let's make image. Magkaiba kasi yung image, tapos maging katulad natin ang Diyos. Ibig sabihin, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan na may kasalanan. Hindi pwedeng mangyari yon. 'Di ba? Hindi sila pwedeng magkaroon ng eternal life na may bahid na kasalanan. Kaya hindi yan pwedeng mangyari. Kaya ginawa ng paraan ng Panginoon yon. Amen? Kaya nga po, makikita natin dito na tayo pong lahat, meron tayong kapasidad na malaman ang good and evil. At sa panahon na we are able na, dahil nag-aaral na tayo ng salita ng Panginoong Diyos, nalalaman natin ang masama at mabuti. Kaya nga ang salita ng Diyos, ginagamit po natin ito para masala yung tama at mali. Kaya nga may mga bagay na nalalaman tayo, akala natin, ito na yung totoo. Pero hindi yun yung katotohanan ng Diyos. Akala natin, ito na yung totoong katapatan, yung honesty. 'Di ba? Dahil yun yung fact dito sa mundo. Yung katotohanan, 'di ba yung fact is katotohanan dito sa mundo, yung FACT, katotohanan sa mundo. Pero yung katotohanan sa mundo, kasinungalingan sa Diyos. Amen? At yung minsan na alam mong katapatan dito sa mundo, kasalanan sa Diyos. Amen? So, it is the God's truth. Kaya ito yung pinag-aaralan natin na God's truth na huwag tayong magkaroon ng deception. Amen? Para ma-receive natin yung ability na pwedeng mangyari sa atin to see the truth. Kasi makikita natin yung buhay sa pamamagitan po ng espiritual. Kapag tayo ay sumunod sa espiritu, sabi doon yung buhay. So, ang perspective ng Panginoon sa atin is magkaroon ng buhay. Kaya lang, ito yung kaibahan ng reality dito sa mundo. Kasi when we have connection sa mundo, nadidisconnect tayo sa Diyos. At kapag tayo ay may connection sa Diyos, madidisconnect tayo sa mundo. And that's the truth. Na dapat, yun yung view. Yun yung gustong view ng Panginoon sa atin. Na sabi nga niya, do not conform in this world. Yun yung katotohanan ng Diyos. 'Di ba? Pero yung iba, 'di ba, hindi ganoon ang pangunawa natin. Kaya ano ba ang totoong katotohanan? Amen? Kaya kung ano, what I mean is, kung ano ang katotohanan na sinabi dito sa atin, 'di ba? Is actually yun yung honesty. But honesty is not the truth. 'Di ba? Ang katapatan dito sa mundo is hindi ang katotohanan. Kaya dito makikita natin kung ano ba ang kaibahan. Amen? Ano po ang kaibahan ng sinasabi dito ng Panginoon sa atin? Kasi kung hindi natin matututunan, kung hindi tayo maliliwanagan ng plainly, amen?
It's not a matter of truth. Hindi daw ito matter ng truth. It's just kung ano yung totoong nangyayari. Halimbawa po kung hindi natin alam ang honesty, iko-consider natin na yun ang katotohanan. Pero ang katotohanan, ang katapatan po is ito ay pwedeng maging truth at pwede rin siyang maging lie. For example, halimbawa po, yung anak ko, nagtanong sa akin. Halimbawa, si Siana ay 6 years old na. O 5 years old siya. At lumapit siya sa akin na, Mami, paano ako lumabas sa mundong ito? 'Di ba? Paano ako pinanganak? Paano niyo ako ginawa ni Daddy? Totoo, 'di ba? Are you going to tell the facts? Sasabihin mo ba yung katotohanan sa baby mo kung saan talaga siya galing? Amen? Sasabihin ko ba kay Siana na ganito yung ginawa namin ng daddy mo? 'Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin yun sa kanya, kahit pwede kong sabihin, 'di ba? Pwede ako magkaroon ng katapatan sa kanya, ng honesty, pero hindi yun ang totoong katotohanan. Nagigets niyo po? Pwede ko sabihin sa kanya na, because daddy love each other, 'di ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya kung paano yung proseso kasi wala pa siyang capacity ng understanding na maunawaan yung ipapaunawa ko sa kanya. Amen? Naintindihan niyo po? Hindi niya pa alam yung proseso na yon. Kaya, kailangan kong sabihin sa kanya yon, even though it is good to be honest, 'di ba? Na i-represent yung bagay na yon, but it is not the truth. 'Di ba? Naging totoo ako sa anak ko, pero hindi yun yung totoo. Ay, nagtapat ako sa kanya, pero hindi yun ang totoong katotohanan. Amen? So, parang kapag may nangungasta sa'yo din sa bahay, Kuya Fred, anong ginawa mo buong maghapon? 'Di ba? Ano yung ginawa mo anong ginawa mo buong parang nandito lang ako sa bahay. 'Di ba? Totoo yung sinabi mo. Naging tapat ka na nasa bahay ka, pero hindi mo kailangang i-detalye yung buong katotohanan. Nagigets niyo po ba? Kapuso nga po, naunawaan niyo po ba yung paliwanag ko that honesty is not the truth? At kahit pa sabihin natin yung katotohanan sa mundo, 'di ba, yung katotohanan ng mundong ito o yung ginagawa mo, hindi pa rin yun yung katotohanan na totoo. Amen? So, si Kuya Lindon lang po ba'y nakakaunawa sa akin? Nalilito po ba kayo sa sinasabi ko? Ayan, Nanay Selena, salamat. Ate Ann, ayan. Okay, Ate Melda, o sige po, purihin ng Panginoon. I hope na unawaan niyo po yung sinasabi ko. Dahil ang topic natin, God is not a man that he should lie. Amen? So, kaya ang pinag-aaralan natin dito is yung katotohanan ng Diyos. Amen? Kaya, God, si Lord po, ganun siya. Kaya nga, kapag nakikipag-communicate tayo, amen, hindi nagsinungaling na nasa bahay tayo, pero hindi natin kailangan i-reveal kung saang parte ka ng bahay, 'di ba? Nandito ako sa kwarto, hindi mo kailangan i-reveal sa lahat ng tao yung ginagawa mo. Okay, para mas maintindihan niyo pong mas malalim, punta tayo biblically kasi pwede niyo sabihin, Sis Beb, hindi naman biblically sinasabi mo eh. 'Di ba? Daka po tayo sa biblical. Sa Samuel po, si Tatay Samuel, isang prophet po, tapat na prophet, inutusan niya si Lord. Ay, sorry, mali. Inutusan siya ni Lord na pumunta kay David para i-anoint. Tama po, alam niyo po ba yung kwento na yon? Habang nakaupo pa si King Saul. Sabi ni Tatay Samuel, Panginoon, Yahweh, papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya na nag-anoint ako ng bagong king. Anong sabi po ng Panginoon? Hindi. Sabihin mo sa kanya na inutusan kita para mag-alay.
Sino po nakabasa nun, di ba? Meron po, di ba? So, di ba po, kung babatayin natin sa katotohanan, hindi ba parang inuutusan ni Yahweh na magsinungaling si Tatay Samuel? Tama po ba? Tama po? Pero, dahil may gustong itago si God kay Saul, 'di ba po, na hindi pa na private 'yun para sa Diyos. 'Di ba kasi siya ang may plano. Hindi dahil nagsisinungaling ang Panginoon. Kasi siya ang katotohanan. The truth is the person. He is God. Amen? So, nung bang pumunta si Tatay Samuel doon sa bahay nila Jesse, totoo ba na nag-alay sila ng hayop? Hindi ba hindi naman? Hindi ba ang totoo, inanoint lang nila si David, binuhusan ng langis? At kung alam nyo ang kwento, kahit na nung pumunta pa si David doon sa teritoryo ni Saul, hindi niya inamin. Hindi niya inaamin na siya'y anointed na ng Panginoon para palitan si Saul. Amen? Mga kapatid, this is biblically po. Biblically ko pong sinasabi sa inyo that we have to have privacy. Honesty is not the truth. And the facts is not the God's truth. So dito tinuturuan tayo, di ba? Sinoshow sa atin dito ng Panginoon that we have to be private. Sa 2026, kailangan nyo magkaroon ng privacy. Hindi porki pastor nyo yan, hindi ko sinasabi po na wag natin silang igalang. Hindi nyo kailangan i-detalye. Amen? Kung hindi po dapat, hindi naman dapat i-detalye yung kwento ng buhay ninyo, kailangan nyong i-detalye. Kung hindi yan, kasi bihira po kasi, hindi lahat ng namimit mong tao kailangan mo i-detalye. Pili lang talaga, kailangan meron ka ring rare. Kasi rare lang yung mga tao na yun na mapagsasabihan mo ng mga totoong nagmamalasakit sa'yo. Hindi lahat kailangan mo ikwento na ito yung pinagdadaanan ko kasi hindi lahat mananalangin para sa'yo. Amen? Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan nyo maging matalino. Kailangan yung hindi porke kasama mo yan sa church, di ba? Katulad po ni King Saul, di ba? Anak siya ni Samuel, spiritual. Pero hindi sinabi sa kanya, ni Samuel, yung pinagawa sa kanya ni Yahweh. Nakita niyo po yon? Pero magka-spiritual sila. Tatay niya spiritual yon dahil yun ang namili, di ba? Siya yung nag-anoint. Kaya nga, di ba, nag-grieve din si Samuel nung papalitan na siya ng Panginoon. Sabi sa kanya ni Samuel, stop grieving. Nakahanap na ako ng napusuan ko para maging king. Di ba po? Yun yung sabi sa kanya ng salita ng Panginoong Diyos. At that is the truth. Yun yung katotohanan. Na even ang Diyos po, may privacy siya. At sino ba ang ating kailangan gayahin? Hindi ba ang Christ-like? Si Jesus din, hindi lahat ng tao sinasama niya sa gathered niya. Di ba pumipili siya ng 3 tao? Si James, di ba po? Si John, si Peter. Nung pumunta siya sa mount, di ba, dun sa bundok na nagdasal para sa kanya, pinili niya yung 3, nasamahan siya. Hindi lahat kailangan niyang sabihan. Di ba po? Nung sasabihin ko sino yung naghudas sa kanya, si John lang. The beloved ang kanyang pinagsabihan. Hindi niya sinabi sa lahat ng mga 12 disciple na nasa harapan niya. Kung sino yung magtataksil sa kanya. Even Jesus Christ itself, meron siyang privacy, kapatid. May boundary para sa katotohanan na siya, na alam niya. 'Di ba? Nakita niyo po 'yon? Kaya sometimes, 'di ba minsan hindi tayo naniniwala sa prophecy. Until kasi minsan parang sinungaling, 'di ba yung prophecy na parang hindi naman totoo yung sinabi niya. Kaya minsan po ako, sa totoo lang, hindi ko sinasabing I'm a prophet, hindi ko po sinasabi yun. But, hindi ako magsasabi na hindi ko narinig.
hindi galing sa Diyos. And sometimes, kilala po ng iba na kinakausap ko, sometimes sinasabi ko sa inyo, yung past ninyo, kung sino kayo, ano yung ginagawa nyo noon, at sino ka, ano, may mga character ka na sasabihin sa akin ni Lord at sasabihin ko sa'yo, ba't alam mo, Sis Beb? And then, before ko sabihin yung future, before ko sabihin na, ito yung sinabi ni Lord na darating ang araw na to, ganito, 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 sasabihin ko na dahil narinig ko. And hindi yon dahil ginawa ko or opinion ko. Naranasan niya ni Ate Melda. Even si Kuya Adrian, alam niyo po ba na there's a night na kahit si Kuya Adrian po napapatotoo niya, 'di ba? Hindi ko kilala si Kuya Adrian, hindi rin ako kinukwentuhan ni Ate Lisel tungkol sa asawa niya. But that night, nung inabot ko si Kuya Adrian, and ni-receive niya si Jesus Christ that night, kaya sinasabi niya, salamat, pag naririnig niyo po, salamat kay Sis Beb kasi inabot niya ako. Yes, alam ko na napatanggap siya ni Ate Lisel. Pero hindi eh. Hindi minsan, alam niyo minsan, ang isang tao, hindi dahil inabot mo siya, pinagdasal mo siya ng acceptance of ano, totoo siyang tumanggap. Hindi. There's a point na maniniwala siya talaga kasi parang kilala mo siya. Bakit parang kilala mo ko? Ba't parang alam mo? 'Di ba yung ginagawa ko? Kasi nasabi ko sa kanya yung mga bagay na ginagawa niya na hindi ko alam. And then that day, sinabi ko sa kanya, that alam mo ba na, kuya, alam ng Lord na ganito ka, ganito ka, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Bakit alam mo, Sis Bem? Tapos sabi ko sa kanya, are you willing na ngayong araw na to, sinabi ko lang sa'yo that God know you. Sinabi ko lang sa'yo, kuya, na kilala ka ng Diyos, alam niya ginagawa mo, alam niya, kasi sometimes, we don't believe na until now, God is talking to us. God is speaking. God is speaking. Totoo yun. Even si Ate Billie Jean po magpapatotoo sa inyo. Sabi ko sa kanya, uuwi ka ngayon 2025. Di ba pinapatotoo niya? Hindi. Bakit ako uuwi, Sis Beb? Hindi. Sabi ni Lord, uuwi ka. Ate Billie Jean, uuwi ka. Di ba sabi niya rin nung una, hindi siya naniniwala. Until the day. Ngayon po, tingnan nyo, hindi natapos ang 2025, nasa Pilipinas siya. Paano ko yun nalaman? Paano ko nalaman na mangyari yun? One day, si Ate Joy din, si Ate Joy din po, sinabi ko sa kanya na, Ate Joy, one of this day, may isang tao na magpapasalamat sa'yo dahil inabot mo yung buhay niya. Dahil may maaabot ka, ngayon darating na linggo or one day basta, ipapatotoo mo to, kako sa online, na may magpapasalamat sa buhay mo kasi inabot mo siya. And di ba one day narinig niya si Ate Joy na nagpasalamat? Kasi tingnan niyo, naakay niya si Ate Robilyn. Hindi ko po yun alam. It's only God, by the grace of the Lord lang, kung bakit naririnig ko yung salita ng Panginoon. At hindi po madali. Sometimes, dumating po ako sa point na nakukonfuse ako ba'y naririnig ko lang? Sarili ko lang ba'y naririnig ko? O yung Diyos yung naririnig ko? Kaya minsan nag-aalangan po ako talaga na even naririnig ko yung tinig ng Diyos, hindi ako mag-a-attempt na kausapin yung taong yun until I am sure. At yun yung gusto kong practicing pa, 'di ba? I-activate ko pa sa sarili ko. Kaya most of the time, weekly po talaga, purihin ng Panginoon Diyos, glory to God po. Nagpa-fasting ako. Ang fasting ko, Lord, I want to hear you more. Gusto kitang marinig. I want to hear you more. Yun yung desire ko. Kasi, hindi pwede sa akin na naririnig ko yung tungkol kay Kuya Adrian, naririnig ko yung tungkol kay Ate Melda, tapos wala akong guidance ng Diyos. Di ba? Hindi kayo maniniwala sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin na naririnig ko yung mga tungkol sa buhay ninyo, tapos yung buhay ko hindi ko kayang ilid. Tapos yung buhay ko hindi ako nililid ng Lord. Tapos sinasabi niya, hindi po, that's demonic, 'di ba? Sasabihin ko lang lahat para sa inyo, tapos ako walang totoong leading na nagmumula sa Diyos. Amen? Hindi po pwedeng mangyari 'yon. So if God reveal, 'di ba, ng secrets niya, ng privacy niya in the future ng ibang tao, 'di ba po? Hindi pwedeng ikaw, hindi ka nililid din ng Diyos. Amen?
Kaya sometimes, it's hard po. Kaya kailangan yung maintindihan, mabuti ang maging tapat, mabuti ang maging honest, but we should learn to counsel things. Diba? In fact, even Jesus Christ, yung identity niya, diba? The whole time, diba sinisikreto niya identity niya? Dito sa mundong ito? Sinikreto niya po identity ng Panginoon. Diba? Baka dati sasabihin, ibig sabihin hindi naging honest si God? Sa ibang tao? Di, kasi hindi niya sinabi yung kanyang identity sa ibang tao. He counsel it. Ganon din tayo. Dapat sinasala din natin. Yung dapat nating sabihin, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, dinidetox ninyo. 'Di ba? Sinasala ninyo yung dapat nyo i-share at hindi dapat i-share. Hindi lahat ng tao na tumatawag sa inyo ng sis o bro, kailangan nyo sabihin yung totoo sa kanila. Salain nyo. Salain nyo. Hindi ibig sabihin, dahil pinili ng Lord yung pagsasabihan niya kung sinong totoong siya. 'Di ba? He is a liar. Hindi po. Hindi natin pwedeng sabihin, Jesus, you're a liar. No. Sinala lang ni Lord kasi hindi pa kailangan malaman ng buong tao. Kaya some of them, kaya nga, naging transparent siya. 'Di ba? Na parang alam niya yung totoo kasi alam niya din na may evil. Pinanganak pa lang si Jesus, tingnan niyo ang dami nang namatay. Hindi ba ang dami nang pinapatay na tao? Kahit walang kinalaman. At yun ang nagbibigay ng dahilan sa atin at katotohanan, mga kapatid. Yes, may idea ang kaaway, pero hindi niya alam ang katotohanan. Maaaring nagmo-monitor siya kung totoong alam niya ang katotohanan. Di sana natagpuan niya yung totoong Jesus? Kaya yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Maaaring nagmo-monitor siya pero hindi niya alam ang katotohanan. Kasi ang daming namatay bago si Jesus ang pinatay nila. Ang daming pinapatay. Kaya nga, even yung king, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, kung si Nebuchadnezzar ba yun or sino po ba yung king na yun? Sabi niya pa sa wise, nagpanggap pa siya, na hinahanap ko rin yung yung batang isisilang. Di ba? Sino po yun, Naiselina? Si King Si King, ano yan? Yung binanggit mo kanina? Siya yun? Nebuchadnezzar po. Siya po yun, Kasi, tama ako? opo, di ko Opo, di ba? mabanggit kasi Si bulolo King, po siya yun. si Kasi King nabasa ko yun eh. Nebuchadnezzar. 'Di ba? Si King Nebuchadnezzar, 'di ba po? Pinapahanap niya. Sabi niya pa dun sa three wise king. Ay, hindi sila king eh. Three wise men. Three wise men. Pag natagpuan ninyo, sabihin niyo sa akin ha. Pero anong sabi ng spirit, ng anghel ng Diyos? 'Di ba? Wag. Wag niyo sasabihin sa kanya. Kasi maaaring may alam ang demonyo. Oo, may alam sila. Pero hindi nila alam ang katotohanan, mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon dito, lumakad tayo sa supernatural. Kailangan may ability tayo sa supernatural this 2026 para mapulpil natin ng matagumpay. Kaya tingnan niyo po ako, sometimes hindi ko nire-reveal until napagtagumpayan ko na. Nagpapatotoo lang ako kapag natagumpayan ko na. Nagsasabi lang ako sa mga pinagkakatiwalaan kong tao na samahan niyo ako magdasal nito Amen? Kasama ko silang nag-i-intercede. Pero hindi ko sinasabi yung bulgaran sa lahat ng tao. 'Di ba? Meron akong line ng tao. Line po hindi circle kasi yun yung turo sa akin ni Lord. Maglagay ako ng linyang tao. Parang gano'n na pagkakatiwalaan mo para alam mo kung sino yung nag-i-stab sa'yo at hindi. Kasi pag nasa circle sila, may taong nasa likod ko. Yun lang po yung wisdom ng Lord sa akin Kapag nasa circle sila, may merong taong nasa likod ko na pwedeng mag-stab sa akin. Dapat alam ko. So sabi ni Lord, make a line. Anak, na nakikita mo sila ng face to face. Nakikita mo sila ng mata sa mata. Amen? So this is the thing, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Let God, si God po is not a man that he should lie. Ang lahat ng word ni God sa atin is fulfillment po. Alam nyo, napakarami pa po ng sasabihin ko. Pero so shortcutin ko na po yung sasabihin ko. Kaya this 2026, mga kapatid, kung nakikita mo ang buhay mo is nasa kahirapan, sabi ng God,
Sabi ng salita ng Diyos, let the poor say, I am rich. That is the truth. Totoo, nakikita mo yung buhay mo na mahirap sa mata mo. That is the facts. 'Di ba? Yun yung katotohanan ng mundo. Mahirap ka. But sabi ng salita ng Diyos, let the God, 'di ba? Sabihin mong sinungaling ang tao at ako ang totoo. Pag sinabi kong prosper kayo, prosper kayo. Let the poor say, I am rich. That is the word of God. Malubhang-malubhang yung sakit mo, Tita Annalisa. Yun yung totoo. That is the honesty. That is the facts. But the word of God said, by my stripe, you are healed. Healed. May ED po. That is the God's truth. Hindi yung katotohanan mo na naghihingalo ka na. Hindi yung katotohanan mo na sira yung baga ko. Not the declaration of the doctor. He is not our creator. Not the doctor's truth, but God's truth. Kanino ka maniniwala? Sa nagbibigay ng buhay? 'Di ba? Hindi ko sinasabi that all doctors is liar. But God can switch the honesty ng doctor by God's truth. Amen? Nakita niyo po yun? 'Di ba? And the whole time na buhay natin, if we are born again, kapatid, tigilan na natin na sabihing makasalanan ako. Because the God's truth is you are born from above. You are a saint. You are holy sa mata ng Diyos. Yes, ang totoo, makasalanan tayo. 'Di ba? But everyone na tumanggap kay Jesus have eternal life. At kung hindi mo tatanggapin yon at lagi mo sasabihin na, opo, nagkakamali ako, no. The truth is, my righteousness is in you. 'Di ba? Sabi ni God, my righteousness is in you. I am holy, so ye be holy. Kayo rin ay holy kasi holy ako. That is bestow. 'Di ba? Pinagkaloob sa atin. Yun yung katotohanan ng Diyos. Yes, ang totoo makasalanan tayo. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yun ang katotohanan yun ang katotohanan, totoo yun. Pero ang God's truth, 'di ba? God cleanse you. Nilinis ka na niya. Pinalitan niya na yung dugo mo, yung generation mo, 'di ba? Na yes, pinanganak ka, ang nanay at tatay natin, yung nanay at tatay natin, 'di ba, na biological. Pero pag when you are born above, 'di ba, si Jesus na ang nanay at tatay mo. Amen? Kaya nga napuputol na yung generation ng mga sumpa, yung generation ng mga kulam, yung generation ng mga sumpa, ng mga kanununuan natin. Bakit? Because ang nagpo-flow na sa dugo natin is dugo ng ating God. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus nung tinatawag siya, tinatawag po kayo ng nanay at tatay nyo. Sinong nanay at tatay ko? Ang nanay at tatay ko, di ba, yung sumusunod, yung nag-o-obey sa akin. Kasi kapag na-born again ka, di ba, tinatransform ka. Pag na-born again ka, saka ka palang binibilang sa family ni God. Yun ang katotohanan. Amen? Amen po ba? Di ba? Kaya tumigil na tayo ng kasasalita na, yes, ano po ako. Ibig sabihin, pag lagi mo sinasabi na makasalanan, I love you, but dear, na makasalanan, di ba, andun ka pa rin sa lumang pagkatao mo na makasalanan ka pa rin. Di ba? Ayaw mo pang tanggapin yung new creation. Pag sinasabi mo na, yes, nagkakasala po ako. Even ako po na-rebuke dito. Kaya ako po sinasabi sa inyo. Kapag may mga part ka pa na nasasaktan ka, pansinin mo yung part na yun. Ibig sabihin, buhay ka pa sa part na yun. Ang katotohanan na gustong malaman mo, na gustong malaman sa'yo ng Panginoon according sa statement niya, according sa word niya, according sa God's truth. Amen? You are new creation. You are prosper, you are rich, you are healed. Amen? So purihin po ang Panginoon. Glory to God po talaga sa katotohanan na pinapahayag sa atin ng Panginoon this 2026. Look at yourself.
na kahit nakikita mo na that is the facts, it's not all, it's not also the truth. 'Di ba? Kahit pa yun yung katotohanan, kahit na pa makikita mo yun yung katapatan ng honesty, but that's not the truth. Amen? Kahit nakikita mo yung katotohanan, hindi yun yung katotohanan sa salita ng Diyos. Because the facts, ang facts, 'di ba, is may evidence siya na nakikita natin yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin dito sa mundo. Pero, 'di ba, whether it is emotionally, whether it is not emotionally, whether you agree or you are disagree, hindi 'to mababago. Yun yung facts. But because something doon sa facts na yon means may evidence siya na pwede tayong mag-back up, amen? Sa katotohanan, dun tayo. Kaya nga tingnan nyo sa court, alam nyo sa korte, sa korte, kapag tayo nandun sa court, hindi mahalaga kahit umiyak ka ng umiyak doon. Hindi mo sila madadala sa emotional mo. Hindi sila nagdi-deal sa emotion. They want the facts. Yung katotohanan ng sitwasyon. Ano yung nangyari? Sino yung witness? Sino yung magpapatotoo? Ano yung totoong nangyari? Hindi sa pag-iyak mo. Na sometimes, nadadala natin yung katotohanan sa mga tao sa pag-iyak natin. Pero hindi yun yung magbaback up sa atin. Amen? Kahit pa yun yung scientific fact, kahit yun pa yung totoong nakikita mo sa buhay mo, kahit pa yun yung katotohanan na nakikita ng mata mo, dahil merong mga ebidensya yon. But when God came, kapag ang Diyos ang dumating sa kwento natin, sa istorya natin, katulad ni Tatay Abraham, nung sinabi niya kay Tatay Abraham na magiging, di ba yung anak mo, magkakaroon ka ng anak. Kahit gaano pa katagal yun, yun yung katotohanan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kahit gaano pa katagal yun. Hindi pwedeng, kahit pa nagkaanak siya sa pamamagitan ni, anong pangalan, Samuel ba yon? Emmanuel po ba? Ano po yung unang pangalan ng anak ni Tatay Abraham? Samuel, Emmanuel, ano nga po? Sino po nakakaalam, Kuya Fred? Di ba, nagkaroon ng unang anak si Tatay Abraham na hindi po si Isaac. Pero hindi tinanggap ng Panginoong Diyos. Ano po? Samuel po, si Samuel. Ibig sabihin nun, galing sa Panginoon. Samuel. Ismael po. Samuel yata yun. Kasi parang nabasa ko kagabi. Ano ba yun? Sabi no, ang ibig daw sabihin nun ay galing sa Panginoon. Na ipinag-pray niya ng matagal. Ismael po. Di ba? Okay. Ismael. Okay, i-correct natin na Ismael po ang pangalan ng anak ni Tatay Abraham. 'Di ba? Pero hindi kasi yun yung pangako ng Diyos. Hindi natin pwede. Kaya tingnan nyo, kapag binasa nyo yung kwento, ang anak mong si Isaac, 'di ba? Pero may panganay siya. Hindi siya kinonsider ni God, 'di ba? Kinonsider siya sa pangako. Huwag ka mag-alala sa kanya, Abraham. 'Di ba? Hindi ko siya pababayaan. Pero ang kino-consider na God, na anak niya, na is si Isaac. Nakita niyo po? Totoo, sa mata ni Abraham, dalawa ang anak niya. Pero isa lang ang kino-consider ng Yahweh na anak niya, si Isaac. That is, ang fact, dalawa ang anak niya. Pero ang God's truth, isa lang sa mata ng Diyos. Amen? Pero hindi yun pinabayaan ng Panginoon. Kasi nung umiiyak, yung nanay niya, yung nanay po ng babae, di ba? Hindi dahil umiiyak siya, hindi dahil emosyonal yung nanay niya. Di ba? Yung nanay ni Ismael. Hindi yan ang narinig ng Diyos pag binasa ninyo. Ang narinig niya yung iyak ng sanggol, kaya pinadalay anghel. Di ba? Yung iyak ni Ismael ang narinig niya sa kalangitan. Hindi ang iyak ng emosyon ng nanay. Kasi kaya niya iniwan yung anak niya. Ayaw niyang makitang mamatay dahil walang tubig eh. Di ba po? Yun ang katotohanan. Kita niya na mamamatay sila. Mamamatay yung anak niya. Ayaw niya makita mamatay anak niya. Pero anong katotohanan? Nagpadala ang Panginoon ng anghel. Doon sa babae. Nakalimutan ko po yung pangalan ng babae. Hagar po, Hagar. Hagar. Di ba? Hagar, anong ginagawa mo dito? Sabi ng anghel sa kanya na pinadala, narinig
Mula dito hanggang sa kalangitan ng iyak ng bata. Sino ang narinig na iyak? Hindi ang emosyon ni Hagar. Ang iyak ng bata dahil may pangakong salita ang Diyos kay Abraham. That is the truth. Yun ang katotohanan ng Diyos. I hope nagkaroon po ng sense sa inyo yung gusto natin, yung gustong ipakita dito sa atin ng Panginoon that He want to talk to us. We need to counsel yung mga word na sinasabi natin na kahit yun pa ang katotohanan. Amen? Hindi pwedeng, sasabihin ko kung anong katotohanan, sasabihin ko, yun ang totoo. Diba? Hindi ganon. Maging matalino ka, magkaroon ka ng wisdom na salain din. Even you are a preacher. Diba? Kahit preacher ka, hindi laging sabihin mo ang katotohanan. Kapag hindi pinapasabi ng Lord sa'yo, salain mo. Huwag kang manugat ng manugat. Kasi kung hindi nakakapag-win ng buhay, yung pagpipreach mo, kung hindi ako po, tumatayo sa harapan ninyo, kung hindi nagbibigay ng buhay ang pananalita ko at hindi ako nakaka-win ng soul, titigil po ako, sabihin nyo lang. Kung hindi ko na-win. Dahil yun yung sinabi sa akin ng Lord, you have to be effective preacher. You have to be effective teacher. Kailangan mong makapag-win ng soul. Yun yung vision na nilalagay niya sa akin. Yun yung vision, makapag-win ako ng soul. Mag-speak ako ng life. Magbigay ako ng encouragement sa tao. Kaya kung hindi nagbibigay ng buhay ang mga salita natin, please, keep silent. Kung hindi mo kayang kontrolin at i-manage ang utak mo, please, don't think. Because what you think will become you. Hindi what you pray. Hindi kung ano yung sinasabi mo sa dasal mo, kung anong iniisip mo sa buhay mo, yun yung magiging ikaw. Yun yung sabi sa Proverbs, and that's the wisdom of God. Hindi sa kung anong dinadasal mo. Kaya ingatan mo yung isip mo. Kung hindi mo kayang i-manage at i-control ang utak mo, pumapasok pa lang yung iniisip mo, rebukein mo na, Lord, i-manage mo agad yung utak mo, kapatid. This 2026. Because that is the truth. Papasukin mo yung katotohanan ng Diyos at sabihin mong ikaw ay sinungaling. Tayo ay sinungaling. Kaya ano yung one decision na gagawin mo this 2026? Sabi ni God, consider yourself as liar. And I am the truth. Totoo yun. This 2026, sabihin natin na sinungaling tayo. Siya lang ang katotohanan. Kaya kung wala ka sa katotohanan, sinungaling ka. Kung wala ka sa Diyos, sinungaling ka. Kaya sabi ni Jesus, bakit hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko? Sabi niya sa mga Pariseo. Hindi nyo ba naririnig yung sinasabi ko sa inyo? Hindi nyo ako naririnig. Kasi iba ang ama ninyo. Ang ama ninyo ay ang ama ng kasinungalingan. Kapatid, ang ama natin ay Diyos ng katotohanan. The truth is the person. The truth is the way. And the truth is the life. Kaya kung ang katotohanan natin hindi magbibigay ng buhay sa tao, hindi magbibigay ng encouragement sa tao na nagmumula sa katotohanan ng Diyos, amen? Mamamatay lang yung tinanim nating buto. Kaya purihin po ang Panginoong Diyos. Consider yourself as liar this 2026 and let's the God's truth. Kaya niya sinabi dito, God is not a man that He should lie. Kasi lahat tayo sinungaling. Kaya kung hindi tayo mabubuhay sa katotohanan, kung hindi tayo mabubuhay sa Diyos, we are all liar. At mabuti yun, hindi yun masama, kapatid. Because that is the God's truth. Maging sinungaling tayo at si God ang totoo. Kasi lahat ng sa atin, kasinungalingan. Tingnan daw, lahat ng pangako natin, hindi nagkatotoo sa Diyos. 'Di ba? Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos na matransform, hindi natin matutupad yung promises natin kay God. Kung hindi tayo tutulungan ni Holy Spirit because the Spirit of truth, there is a Spirit of truth. Kaya nga hindi lang
Pag-receive kay Jesus Christ ang tinatanggap daw natin. There is empowerment of the Spirit. There is also empowerment of the Spirit. Kailangan din natin ma-receive yung Spirit of Truth. Amen? Kaya nga po, hallelujah, purihin ang Panginoon. Kaya dito, nakita natin, hindi daw siya magsasalita ng hindi totoo. Hindi siya magsasalita at mangangako na hindi niya po tinutupad. Amen? Kaya nga po, sabi niya, di ba, even kay Peter, nung hinuhugasan yung paa niya, maiintindihan mo rin ako pagdating ng araw. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige Lord, paliguan mo ko. Di ba? Ganun. Ganun yung dapat na maging natin, na mag-humble tayo sa Panginoon para makita natin yung katotohanan na sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya po, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hinahanap ko po yung verse kung saan ako magtatapos. Glory to God. Hallelujah, Lord. Ang haba po kasi talaga nito. Shinortcut ko lang talaga. And I hope and I pray po na naihayag ko lang siya ng simple. Yung katotohanan na makita natin ang kaibahan ng honesty, ng facts, at ng God's truth. Amen? Kaya, hallelujah, lahat po yun. Glory to God. Kasi dito po, makakawalk tayo into fulfillment. Everything that is real, di ba po, is in Jesus Christ. Our life, di ba, by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, di ba, we will speak as divine. Di ba? We will speak against everything na sinasabi ng mundong ito and we will receive the truth of God. Kasi ito yung maglilip sa atin. Di ba? Kasi ang katotohanan, we are lifted in the right hand of the Lord, di ba? Nandun na tayo sa kalangitan kahit nabubuhay pa rin tayo kasi nakaupo tayo nakasama ng Diyos. Malaya tayo mga kapatid. Amen? Malaya tayo, pinalaya tayo ng Panginoon. Yung boses mo, di ba? Yung boses natin, gamitin po natin yon na maging vessel tayo ng Panginoon na maipahayag natin ang katotohanan sa mundong ito. Hallelujah. Kaya nga, purihin ng Panginoon, hindi ko po makita. Sabi niya doon sa salita na yun, it will sanctify the truth. Sabi niya Kaya gamitin natin lahat ng platform, mga kapatid. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, pinapahayag niya sa ating lahat na ang platform ngayon, kahit daw tumayo ka sa daanan ng mga tao sa market, hindi ka papakinggan ng mga tao doon. Maging matalino daw tayo this 2026 na mag-grow tayo sa revelation ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo ng foundation sa Kanya. 'Di ba? Na ma-hear natin ang scripture, mga kapatid, nagtuturo lang to lahat tungkol sa akin, sabi niya, tungkol sa Diyos. Ang scripture na to magtuturo lang sa inyo tungkol sa akin para maging foundation natin to grow past sa revelation ng Panginoon sa atin. But that's not the ceiling. Hindi yun ang ceiling natin. Amen? Ang ceiling natin, di ba po, ang Panginoon pa rin. Hallelujah. Kaya gamitin daw natin ang scripture na ipahayag natin saan. Gusto mo daw na makakapag-gather ng maraming soul? Mag-eager daw tayo na mag-win ng soul sa TikTok, sa Facebook, sabi niya ganon. Hindi sa traffic light, hindi sa market. Kasi yung generation nyo ngayon, iba na. Mag-preach kayo today sa Instagram, sabi niya ganon. Kung saan, madali kayong makagather ng mga tao. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Yun yung maging highway natin. Yun yung maging way natin, hindi sa highway ng kalsada. 'Di ba? Kasi mas madaling mag-gather sa mga place na yon. Amen? Doon tayo mag-perform. 'Di ba? Doon po natin ipakita. Kaya sabi niya kahit daw nasa online lang tayo, hindi niya hahadlangan ang katotohanan niya. Kung tapat daw tayo na magtatapat sa Kanya, magsusurrender sa Kanya, tatanggapin din daw natin. Sabi niya, I am not God na sinungaling. Hindi ko pinulpil ang mga pangako ko mula pa noon hanggang ngayon para sabihin yung sinungaling ako. Kayo ang sinungaling at sabihin yung totoo ako. Yun po yung word ng God. Sa bawat isa sa atin, tayo ang sinungaling. Let's accept that we are liar and God is truth. That is biblically po. Pabasa nga po sa John 4, verse 6. John 4, verse 6 po sa Tagalog.
John 4, verse 6. You shall know about the Spirit of truth, sabi niya doon. Amen. John 4 verse 6. Dito matatagpuan ang tama po ba sis Beb? John 4 Opo, verse verse 6. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Di ba yan po yung Samaritan? Pag binasa niyo po yan pababa, Yes po. makikita niyo po dyan yung Spirit of Truth. Sabi niya, di ba? One day, sabi niya, andun po yan sa pababa, Ate Melda. Sabi niya, you will worship me in spirit and in truth. Di ba? Sabi niya po doon. Kaya, meron pong Spirit of Truth. Di ba? Natatanggapin din natin. At yun ang magsasabi ng katotohanan sa atin. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na we know the truth. Amen? This 2026, you can be honest. Amen? You can receive the facts ng katotohanan na nakikita ng mga mata nyo. Pero wag po natin kalimutan ang God's truth. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we thank you, Father God, sa manifestation, Panginoon, ng iyong salita. Salamat, Panginoon, in every single promises na pinulpil mo, Panginoon, sa aming mga buhay, na inaccomplish mo sa aming mga buhay. Father, thank you sa lahat ng promises at faithfulness mo, Panginoon, sa lahat ng portion ng buhay namin, Panginoon, na ginawa mo, katotohanan at katapatan mo sa aming mga salita, Ama, na tunay, Ama, na ikaw ay hindi nagpabaya sa amin. Lord, hayaan mo ang mundong ito, patuloy naming makita ang katotohanan according, Panginoon, sa statement ng iyong mga salita at hindi sa katotohanan ng aming mga salita. Ama, hayaan mo, Panginoon, ang katotohanan ng salita mo ay ma-establish, Panginoon, mula sa araw na to, i-declare po natin, mula sa araw na to, in the mighty name of Jesus, na hindi kami na magi-struggle this 2026, na hindi kami magiging mahirap this 2026, na hindi kami, Panginoon, Lord, hallelujah, magkakaroon ng maling desisyon this 2026, hallelujah. Lord, please declare po, mga kapatid, makisabay po kayo sa declaration that Lord, that lahat ng mga kasinungalingan ng enemy, Father God, in the mighty name of Jesus, every single lie ng enemy, oh God, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you because they are under, Panginoon, ng aming mga paa. Lord, hayaan mo na tumayo kami as a oracle, Panginoon, na mag-declare kami ng katotohanan ng righteousness, oh God, in the mighty name of Jesus. Na every single area ng buhay namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus, that we are prosper, we are healed, we are strengthened, we are not stagnant, Father God, in Jesus' name. We don't have barrenness, Panginoon. Lahat ng mga bumabara, lahat ng mga humaharang, Panginoon, in the mighty name of Jesus, lahat ng mga chain ng kaaway, winawasak ko sa pangalan ng aming Diyos na buhay bago pumasok ang 2026 in Jesus' name. Sa buhay ng aking kapatid, mula sa buhay ng aking Kuya Adrian, ni Ate Annalyn, ni Ate Melda, ni Nanay Selena, ni Ate Pabrin, ni Ate Ann, ni Ate Billie Jean, Panginoon, ni Ate Kelly Ann, ni Ate Jane, ni Kuya Fred, ni Nanay Heidi, ni Ate Cristita, ni Ate Ninya, ni Kuya James, ni Ate Therese, ni Kuya Lindo, ni Nanay Andrea, ni Pastor Gandhi, Lord, lahat ng pastor namin, ni Pastor Rodel, Panginoon, Pastor Eric, lahat ng mga pastor namin, Lord, Pastora Ami, lahat ng mga kasamahan namin sa lahat ng ministry, Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, lahat ng barrenness, lahat ng mga hindi maging fruitful, oh God, magiging fruitful this 2026, Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, have mercy upon us. Have mercy, Father God, sa lahat, Panginoon, ng aming pinagdadaanan, O Diyos. Hallelujah, Lord. We want to be in your heart, Father God. Na Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, tulungan, turuan, Ama, sa lahat ng aming mga ginagawa. Patnubayan mo ang aming mga karakter. I-transform mo ang aming puso. Panginoon, hayaan mo na ma-share namin ang good news, Panginoon, this 2026 na mag-multiply kami ng mas marami pa, Panginoon, sa inaasahan namin, O God.
na hindi kami mag-alala sa bukas namin dahil alam namin na ikaw ang may hawak ng bukas namin, na mas magkaroon kami ng more encouragement, ng more perseverance, Panginoon, to press on, Father God, na maging true kami, that it is good to be free, Panginoon. Sa lahat ng katotohanan, magiging malaya kami, hindi kami magko-compromise, Panginoon. We will live the best life, Panginoon, na sumusunod, na nag-o-obey sa'yo in the mighty name of Jesus, Father God. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sana pakinggan naming revelation mo that we will stand in the standard, Panginoon, ng divine word na nagmumula sa'yo. Sa mga naririnig namin, Panginoon, na Lord, we are your children. We are beloved, Father God. That we are ambassador, Panginoon. We are victorious, Panginoon. At ikaw ang foundation namin. That we are follow the good shepherd, Father God, na hindi kami maliligaw, hindi kami mapapaano, mapoproteksyonan kami because you are holding us in your hand and in your Father hand, Father God. Lord, I declare, Panginoon, that we are not the tail, but we are the head because that is the truth, Father God, na magmi-minister kami, na madi-display namin yung pangalan mo, na magwi-win kami ng more soul this 2026. That Lord, magiging matagumpay kami. Magiging fruitful kami. Panginoon, lahat, even ang mga anak namin, Panginoon. Lord, bibigyan mo ng humility na puso. Bibigyan mo kami ng humility. Panginoon, hayaan mo maging katulad kami ng map. Na kahit maranasan namin ang lahat ng paglalampas sa mundo. In your eyes, Father God, we know the truth. Ipaglalaban mo kami because the battle is yours. Na mananatili kami nakatayo sa iyong presensya. Mananatili kami sa katotohanan ng iyong salita. Lord, ang kagalingan na lahat ng mga tao na tinaas namin sa iyo. Lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na nakahanda para sa amin. Lahat ng kwento mo, Panginoon ko, na ginawa para sa amin. Lahat ng plano mo will be fulfilled, Father God. Na meron kaming pagtitiwala, pananampalataya at paniniwala sa iyo, O God. Na hindi ka Diyos na sinungaling na katulad namin. Lord, we accept, Father God, that we are liar and you are the truth. Lord, patawarin mo kami sa buong taon ng mga pagkukulang namin. But Lord, we want to face, Father God, this 2026, Ama. Nalalakad kami, Panginoon, na nagpo-prophesy sa buhay namin, Ama, na hindi kami maglalaro, na hindi kami makikipaglaban dahil alam namin, Panginoon, at na-discover namin that your word is established, Father. Your word is fulfilled. Your promises is fulfilled, Panginoon. Na hindi ka Diyos na magsisinungaling na pinagaling kami tas hindi kami magaling. Hindi ka Diyos na magsisinungaling na pinrosper kami then hindi kami prosper, O God. Hindi ka Diyos na nagsisinungaling na pinagpala mo kami tas hindi kami mapagpapala. Lord, help us, Panginoon. Dagdagan mo yung pananampalataya pa namin. Dagdagan mo, Panginoon, Lord, yung aming pagtanggap, Ama, yung puso namin na magkaroon at isip namin ng transformation at pangunawa sa mga tao. Kahabagan mo kami at patuloy mo kaming biyayaan pa ng grasya, Ama, to understand the way of your thought, the way ng will mo, the way ng way mo, Father God, for you are the truth. You are the life, and you are the way. Lord, help us, Father God, sa lahat ng mga pagsubok namin na darating pa. Samahan mo kami sa buong 2026 ulit, Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God, ngayong araw na to. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Bless us, O Father God, that we are nagre-receive lang kami, Panginoon, ng lahat ng mga pagpapala mo because your work, Panginoon, lahat is pinulfilled mo na ng mga finish work mo at hindi finish work namin na hindi kami magpapagal, na parang tinatrabaho namin ang aming kaligtasan. But we will stand, Panginoon, na safe na kami, na save na kami, Panginoon, na secured kami, O God, this 2026, O God, in the mighty name of Jesus. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, hindi patay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Everybody say, Teleo. Amen. I-receive po natin. Teleo. Teleo. It is finished. It is finished. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Yan. Salamat po. Okay na po, Sis Beb? Amen po.